Okay. Pag-usapan natin itong DOJ, itong si Remulla, ay gusto niyang paimbestigahan itong mga Villar. Okay? Kasi raw, billion-billion po ang infrastructure projects nila, no? Sa kanilang baluarte, itong si Cynthia Villar, si Mark Villar, at itong si Camille Villar. Dalawa pa namang senador ito ngayon, no? Si Mark at si Camille. At dating senador na si Cynthia Villar. Kasi may duda ako rito na ito na namang DOJ itong si Remulla. Ako analysis ko lang ito. Baka inutusan na naman itong si Remulla ni Bongbong Marcos or ni Martin Romualdez para ilihis na naman ang usapan ng mastermind sa korupsyon ng flood control projects. 'Di ba? Kung mapapansin ninyo, biglang nakafocus na lahat ngayon sa Senado. Hindi na sa Kongreso, 'di ba? Na noon, 'di ba, nung unang pumutok itong flood control projects ay very popular yung contractor. Kasi congressman pa, contractor pa. Ang dami yan sa House of Representatives. Bakit kaya hindi yun ang una nilang imbestigahan yung mga congressman na yan? Pero ngayon, lahat nasa Senado na. Lahat ang mga sinasangkot ang unang paiimbestigahan. Cynthia Villar, si Camille Villar, si Cynthia Villar, si Bong Revilla, sino to? Joel Villanueva, si Jingoy Estrada, lahat na lang mga senador na, 'di ba? Nakakatawa nga Ang gumawa ng mga kalokohan una diyan sa House of Representatives. Pero biglang bumaliktad ang usapan. Ganyan, sabi nga nila, ganyan raw ka-powerful itong si Martin Romualdez. Na uutusan siguro ni Bongbong Marcos. Who knows, di ba? Di natin alam. Ito yung balita. Pakinggan natin at tayo po yung magre-react. Iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang 3 miyembro ng pamilya Villar dahil sa bilyon-bilyong pisong infrastructure project. Ang kontratista raw kasi niyan, pinsan ni Senator Mark. Ang Independent Commission for Infrastructure naman, ipatatawag na rin ng senador para sa sarili nilang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. 3 Villar na rin ang dawit sa investigasyon. 3 Villar. Ako sa totoo lang, wala man akong tutol, hindi ko kinakampihan ang mga Villar. Kung talagang may anomalya ang mga ginagawa ng mga Villar sa kanilang baluarte, no? Ay okay yan. Paimbestigahan natin kung talagang nagnakaw sila ng pera ng bayan, 'di ba? Wala tayong problema diyan. Basta't may ebidensya lang, no? O maimbestigahan natin. Pero sablay rin bakit inuna itong mga Villar na meron mang marami diyan mga congressman una, 'di ba? Dahil ba senador mas matunog yung mga pangalan, sila yung uunahing imbestigahan, 'di ba? Ang ginagawa sana ng gobyerno, magsimula dapat dito sa mga congressman kasi nandyan po doon sa House of Representatives yung unang pumutok na mga insertions. 'Di ba? Tapos heto pa yung analysis ko. Talagang ang pinili yung mga Villar. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kung matatandaan natin itong si Camille Villar, bigla itong bumaliktad, 'di ba? Sa campaign noong 2022, kung maalala ninyo, 2022, 2025 ngayon, kung maalala ninyo, nagpa-endorso po itong si Camille Villar kay VP Sara. Yun siguro ang ikinagalit ng mamshi ninyo diba? Baka sinabi ni mamshi, walang respeto yan, babaeng yan, gawan nyo ng issue. Baka ganun gawan nyo ng issue. DOJ Remulla, sa lahat-lahat talaga, mga Villar talaga, hindi ko maintindihan. Sa daming mga sangkot dyan sa House of Representatives, inuna talaga ang mga Villar. Kasi duda ko rito, analysis ko yan merong nagalit sa palasyo na noong panahon ng kampanya, na parang trinahidor, di ba? Sabi pa nga sa kabilang mga DDS na mga supporters rin, sabi ng mga DDS,
trahidor yung mga bilyar na yan eh. Noong panahon ni former President Duterte, suporta sila sa mga Duterte. Ngayon naman, nakasuporta na sa kay Marcos. O, na ngayon, pumunta na naman si Camille doon sa kay VP Sara, nagpa-endorso. Yan. Lesson learned. Huwag kasi kayong pumagitna. Yung balimbing tayo ba? Look at what happened ni Senador Tolentino, dating Senador Tolentino. Wala nang bumoto. O kayo mga Villar, isipin nyo yan. Ha? Kunan mo ng lesson yung ginawa ni Tolentino. Kapag ikaw ay isang balimbing, basura ka. Ha? Mapupunta ka sa basura at hindi ka naman nanalo sa susunod na eleksyon. Yan ang totoo. Oo. Kaya ako sa inyo hindi man tama na kayo yung inunang inimbestigahan, no? Kasi raw billion na raw yung infrastructure nyo diyan sa ano. Pero dapat sana unahin mo na yung mga congressman na yan, di ba? Kasi nakakalimutan niya, kung matatandaan nyo, tahimik ngayon yung mga galamay ni Martin Romualdez. Sino yung mga tahimik? Si Abante. Sino pa? Ang daming mga tahimik doon, yung mga tuwadgom, hindi na nagsasalita ngayon. Si Baculaw, hindi na. Di ba? Sino pa? Si Jackie Chan. Tahimik na sila. Nagtataka nga ako, bakit tahimik sila eh? Ano kaya ba tahimik kayo? Kasi wala nang tagapagtanggol ninyo dyan. Baka tahimik ka rin kayo. Baka isa kayo sa mga iimbestigahan kapag may makapag-tell. Hindi natin alam, hindi tayo nag-aakusa. Nagtataka lang, bakit sila tahimik? Balik tayo sa Villar. Sa mga maanumalyang infrastructure project ng gobyerno, ang magkapatid na sina Senator Mark at Camille at ang ina nila na si dating Senadora Cynthia Villar. Iniimbestigahan ng Department of Justice ang 18 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng pamilya Villar sa 18 billion pesos. Bakit ba? Tingnan ang mga dapat maimbestigahan niya mga proyekto na yan. Kung na-substandard ba, meron bang ghost projects? Bakit ba? Nilang Baluarte, ang Las Piñas at maging sa Cavite. Lahat ng klaseng project yan. Lahat. In the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay. Lahat ng mga proyekto ng mga Villar pa-iimbestigahan. To revetments. Isa sa mga titignan ang conflict of interest na posibleng nilabag daw ni Senator Mark noong siya pa ang kalihim ng Department of Public Works and Highways mula 2016 hanggang 2021. Ang kontratistang pinsan daw kasi ni Senator Mark ang nakakuha ng mga naturang proyekto. Kaya pala, may nakita sila kasi 18 billion worth of projects ng kanilang Baluarte na ang kontraktor nito ay pinsan rin nila, di ba? 2016 to 2021. Conflict of interest. Pero gayon pa man, makalusot ka sana dito Mark, Camille and Cynthia kung walang ghost projects, kung walang na-substandard. Tingnan lang natin kung magaling ba silang magtrabaho. Kasi duda ako rito, mas marami pang mga kurap 18 billion, malaki-laki na rin yan. Pero sa House of Representatives, mga kongresista, ang dami niyan. Sobra pa siguro ng 18 billion. Bakit hindi yun ang inuna? Sablay ito Kasi marami na namang magsasabi nito, pamumulitika yan. Politika na naman yan. Kaya ako I am not against na imbestigahan ito mga Villar. Sang-ayon ako dyan. Pero bakit ito ang inuna? Tuloy, ang sasabihin ng taong bayan, nililihis na naman ang isyo ng mastermind. Kasi po, papunta na kay Martin Romualdez at ni Zaldico ang usapan. Ngayon, ang sinacrifice ang mga Villar. Mga Villar. Ako, analysis ko lang yan. Pwede ako magkamali dyan Bakit kasi si Rimulya pa talaga ang nagpursige na kasuhan yan kasi ganun, ganyan. Baka inutusan na naman sa palasyo. Ni Manchi. Baka lang
Analysis lang natin na pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Proyekto. Yung first kasi niya yung contractor doon sa lugar nila. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Giit pa ni Remulla, posibleng may conflict of interest din daw pati sina Senator Camille at dating Senadora Cynthia Villar. They're Patay related tayo. interest. Isa lang sila interest nila. Imagine ha, mga kaalyado ito ni Bongbong Marcos ngayon ha, pero pinaiimbestigahan na. Bakit kaya? relationship lang yan. Diba? Bumaliktad kasi. Isang family lang yan. First degree of consanguinity to the fourth degree of consanguinity. Diba? Alam niyo sa administrasyong Marcos, sobrang grabe po ang pamumulitika. Third degree pa. From Cynthia to the contractor's third degree. Na, Sakaling mapatunayang may conflict of interest nga, ayon sa DOJ, ay malinaw na paglabag ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pa namang pahayag ang pamilya Villar. Bukod sa mga Villar, nasa 200 mambabatas, dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno at iba pang kontratista ang iniimbestigahan ng DOJ. maraming imbestigahan ha. Sige. Kasama dyan yung mga tinatawag na kontratista o mga Meron raw, in fairness ha, marami raw mga congressman na iimbestigahan rin. Bakit ang mga Villar laman ang nasa media? I-media na lahat. Ilagay na lahat ng mga pangalan ng mga kontratista at mga congressman na yan para fair naman, di ba? congressman na kontratista pa. Ayon kay Remulla, 67 na ang napatunayang mga kontratista. Ang mas nakakabahala pa ayon sa kalihim. Everybody knows about it in Congress. I don't know if that's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. Posibleng madagdagan pa raw ang bilang ng mga iniimbestigahan ng DOJ. Ako nananawagan ako sa lahat ng taong bayan. If you think na nandyan po sa lugar ninyo, no? If your congressman, kung meron kayong nakita na parang substandard na mga proyekto o mga anong tawag doon, mga flood control, kung anong proyekto ng mga congressman ninyo o mayors, ano nyo na, i-social media nyo na, i-post nyo na, para rin sa atin tong lahat, sa taong bayan. Yan lang ang suggestion ko sa lahat. Mantala, kinumpirma rin ng Independent Commission for Infrastructure na kabilang sa mga nakapilang imbitahan nila sa kanilang investigasyon ay si Senator Mark Villar. That's a possibility, yes. Because he was a former secretary of the DPWH, right? I will let you know when we will be inviting Senator Villar. Nakapila ring imbitahan ng ICI si dating House Speaker Martin Romualdez. Tingnan lang natin yan kung hindi kayo bias sana naman matinuin yung imbestigahan yan si Martin Romualdez. Habang naipadala na ang imbitasyon para kay dating Senate President Cheese Escudero. Cheese Escudero, damay rin. Nagbabalita mula sa frontline. So ako ito lang yung masasabi ko sa lahat ng taong bayan. If you think, bantayan nyo lahat ng mga government officials sa lungsod po ninyo, sa lugar ninyo, no? Bantayan nyo, ma-congressman, ma-mayor ba yan, vice-mayor, lahat na, bantayan ninyo. Kung meron kayong nakitang anomalya, at meron kayong ebidensya, i-Facebook nyo na, i-post nyo na, ibalita nyo na para lang sa atin itong lahat, para meron namang takot ang itong mga government officials na ito, na hindi na sila uulit na mangungurakot. Para rin sa atin ito, di ba? Kasi kung hindi sila takot, kawat lang sila ng kawat, di ba? Nakaw lang sila ng nakaw. Kawat means in Bisaya is nakaw, nakaw lang sila ng nakaw pag hindi natin dapat naman matakot sila sa atin. Baliktarin naman natin. Dapat matakot sila. Okay? Yan po ang ating balita, no? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time, mag-comment rin kayo yung argumento nyo. Anong masuggestion niyo patungkol po dito? Okay? Sa mga bago lang dito, if this is your first time sa Don Mar TV, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Updated ka pa.
Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.